fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. So meron na naman tayong debate na magaganap ngayon between Saksi ni Cristo mga kapatid versus Born Again Church. Ang topic na pag-uusapan nila ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ko na ang salvation by grace through faith, hindi faith alone. Again mga kapatid, ang topic ngayon ay salvation by grace through faith, hindi faith alone. So affirmative natin si Brother Sak ng Saksi ni Cristo at negative naman si Brother Jesse ng Born Again Church. So ang ating setup ng debate, yung ating standard dito sa Russia TV, yung 10.7.5 mga kapatid, at yung ating rules dito ay yung Russia TV rules yung gagamitin. Sa ating rules mga kapatid, summarize ko na lang. So yung rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot. Ang rule number 2 natin, yung
close-ended question or categorical, dapat sumagot muna bago tayo mag-explain. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin kung hindi nyo masagot ng direkta. Rule number 4, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin ninyo. Rule number 5, sa first stand, doon lang kayo dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. During first cross-examination, pag sinabi niya na hindi ko pa nilatag yan, automatic next question ko yan. Pero sa rebuttal, pwede na doon lahat. Rule number 6, 2 warning galing sa akin, may disiplina yan. So, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult at pagmumura na alam natin. Rule number 9, no challenge question. Rule number 10, para sa sensitive question, pwede kayo magtanong ng mga ganun. Mga personal question, pwede din, pero pwede rin tanggihan. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lang ako maghihintay. Rule number 12, meron akong kapangyarihan magtakda ng bagong rules. Ito yung mga first impression, mga kapatid. At yung aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang moderator, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Ang inyong sagot at opinion ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa kung anuman yung hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon, iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po isang Catholic at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Rosa? Yes, bro. Okay. Sumasang-ayon Yes, din bro. ba? Okay. Sumasang-ayon din ba ang ating negative? Sumasang-ayon ako dun sa lahat, pero pinag-iisipan ko yung panghuli na yung hindi ka mananagot sa pagkasira ng aming relasyon. May pananagutan ba? May pananagutan. Sumasang-ayon. Okay mga kapatid. So before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayo magpakilala sa ating audience. At baka pwede nyo ding ikwento kung paano ba nagsimula ang pag-uusap na ito, paghamunan na ito at nandito na nga kayo sa isang live debate. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Good evening, bro Russia, at sa mga magiliw nating mga manonood at taga-subaybay ng programa ng Russia TV. At kaya nabuo ang paksa na ito sapagkat ito po ang tamang pagkain sa panahon na ito. Sapagkat ang karamihan po sa atin ay ipinagpapalagay po nila na ang faith ay alone. Pero malinaw naman po sa doktrina ng Biblia na by grace, through faith, ang talagang doktrina ng Biblia. Kaya nga po ako ay nagpapasalamat sa gabing ito na natuloy po ang isa na namang napipintong talakayan para makapagbukas ng isipan ng mga naghahanap ng katotohanan patungkol sa biyaya ng Diyos. Maraming salamat, Brother Russia. Okay. Dako tayo sa ating negative naman. Pakilala ka kapatid. Yes, magandang gabi. Unang-una sa Panginoon sa pagkakataon na binigay sa atin itong magandang pagkakataon na pag-usapan ng kanyang salita. Ganun din, maraming salamat sa ating katunggali, si Brother Sak at si Bro Russia. Ganun din sa lahat ng naaabot at nakakapakinig o nakakapanood ng debate na ito. Maging sa mga kaibigan ko dyan sa Facebook. Ako po muli si Brother Jesse. Matagal nang nagdidebate dito. Isa pong born-again Christian from Camarines Sur, dito sa Bicol po. Kaunting background po ng debate na ito. Actually, magkaibigan po kami nito ni Brother Sak. At matagal namin tong napapag-usapan kasi meron kami mga group chat, meron kami sa Discord. Matagal na namin napag-uusapan ng topic na ito ng faith alone or faith plus work o salvation by grace through faith. Mahabang panahon na, almost a year na. Pero syempre, may mga hindi pa rin kami pinagkakasunduan at
nauwi nga dito sa pag-uusap na ito ng faith alone. At ng mga huli nga, nagpo-propose si Brother Shaq at inano naman natin na tinanggap natin yung hamon ng kanyang mga post na patunayan na by faith alone ang salvation. So yan po yung maiksing history kung bakit nagkaroon ng debate. So hindi man po ito yung sinasabi nating debate na away, ito po ay pag-uusap kung sino ba yung tama, sinong mas makatwiran, sinong biblical. So ang hiling ko lang po sa inyo ay maging bukas kayo sa inyong isip sapagkat maaaring may mga punto kayong hindi pa naunawaan sapagkat hindi naman tayo all-knowing. Maaaring mayroon kayong hindi nakita sa side na lalo na doon sa mga kontra sa faith alone. At least, hindi ko naman kayo na at least maging open-minded kayo. Tignan nyo yung balansehin nyo yung ebidensya at katwiran. Sino ba yung mas mabigat at nagsasabi ng katotohanan? Yun lang po, Bro Rasha. Thank you. Simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang salvation by grace through faith, hindi faith alone. Brother Zach ng Saksi, your time starts now. Okay, magandang gabi mga kapatid. At bago ko pasimulan, ako'y mag-aalay ng kaunting panalangin sa aking Panginoon. Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng iyong pangalan at sa pamamagitan ng Espiritu Santo, bigyan mo nawa ako ng lakas, ng pananampalataya na maihatid ko ang iyong mga salita sa gabing ito. Amen. So, ganito ko po sisimulan mga kapatid. Ang topic po natin, mga ginigiliw kong taga-subaybay, kung meron man, no? Sa mga ginigiliw na taga-subaybay ni Brother JC at taga-subaybay ng programa ng Russia TV. Ano ba talaga ang tunay na doktrina ng Biblia? By grace, you are saved through faith or faith alone? Mga kapatid, malinaw naman po, no, ang ibibigay kong summary bago ko simulan ang mga talata. Sa biyaya, naligtas ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung babasahin nyo ang Ephesians 2:8, hindi magkahiwalay yan. Dangal lamang mga kapatid, ang ginawa ng mga nag-i-interpret ng Biblia ay faith alone ang kanilang pagkaunawa. Sapagkat yan pong talata ng Ephesians 2:8, yan po yung pinangahawakan nila na sa pamamagitan ng pananampalataya lamang naligtas ang tao. Pero kung ating hihimayin, no, na ang totoong nakasulat po doon, by grace, you are saved through faith. No? Ang paksa po namin, mga kapatid, ulitin ko, by grace, you are saved through faith. Not faith alone. Bakit may karugtog na not faith alone? Kasi, hindi po hiwalay yung faith doon sa grasya ng kaligtasan. No? Dito po ay mayroon na tayong nakikitang insertion. Walang nakasulat na alone, pero tumitindig sila na ang faith is alone. Una mga kapatid, ang mga tao ay patay ayon kay Pablo. At yan po ay mababasa natin sa Ephesians 2:5 na ganito po ang sinasabi. Ephesians 2:5 at pababa hanggang 8. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay nakalikip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Dito po mga kapatid, ipinauna po, no, ng punong ministro ng mga hintil na ang tao ay patay. Kaya hindi po talaga makapagliligtas ang pananampalataya lamang. Ano ang kailangan? Ano ang ipinapakita ng talata? Ang sabi po ng punong ministro ng mga hintil,
Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Past tense na po ito. No? Doon pa lang, no, na sinasabi, binuhay kalakip ni Kristo, ang karugtong po niyan, sa pamamagitan ng biyaya kayo nangaligtas. Yung pagkabuhay pala ni Kristo, nakalakip na tayo ron, kaya pala binabanggit dito, naligtas na tayo. Kalakip ni Kristo. Kasi si Kristo talagang tagapagligtas, hindi po yung faith alone. Ito po yung pinapakita ko sa aking presentation. Si Kristo po talaga ang nakapagliligtas. Hindi po totoo na yung faith alone. Pero ano po ba ang paksa namin? By grace, you are saved through faith. Bakit? Kasi ang sasampalatayanan mo, yung ginawa ni Kristo. Ngayon, yung ginawa ni Kristo na yan, tayo patay pa nun. Kaya nga hindi nakakapit yung faith alone. No, hindi nakakapit 'yan. Okay, ituloy po natin ang basa. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Tandaan niyo po yung pagkakabalangkas ng mga talata. Patay, ngayon dahil kay Kristo, binuhay. Kalakip tayo ni Kristo. Binuhay na tayo, di ba? Dating patay. Ano ngayon ang mangyayari? Ito ang sabi, upang sa mga panahong darating, future, ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya. Anong biyaya? Yung nasa 5, yung pagliligtas. Kaya nga si Kristo ang nagliligtas. Pero dito sa kapatid natin, yung pananampalataya niya ang nakapagliligtas. Pananampalataya lang niya ang nakapagliligtas. Paano ka nga makapananampalataya? Kung ang sabi ni Pablo, patay ka nga. Ngayon, binuhay ka kalakip ni Kristo. Bakit ganito? Kasi ano ang sabi? Upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Ito na 8. Basahin ninyo po mga kapatid. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano po ba yung topic natin? Ano ang topic natin? Sabi, by grace you are saved through faith. Okay, dito sa 8, babasahin ko sa English, mga kapatid, mga ginigiliw kong taga-subaybay, mga ginigiliw na taga-subaybay ni Brother Jesse, mga ginigiliw na taga-subaybay ng programa nito. Babasahin natin ang topic. Kung maitatayo na ba natin yung paksa. Ito ang sabi, for by grace you are saved through faith. Naitayo na ba? Naitayo na po. And that not of yourselves, it is the gift of God. May nabasa po ba tayo sa pananampalataya lang naligtas? Wala. Anong nabasa natin? By grace you are saved through faith. Naitayo na ba ang paksa? Naitayo na po. Ngayon, kung naitayo na po natin, sino ang manggigiba? Yung against sa nakasulat. Ito, pansinin po ninyo kung naitayo po natin yung paksa agad-agad at may manggigiba, malinaw na po, nakalaban po yan sa nasusulat. Lumalaban po siya sa nasusulat. Okay? Kasi dapat itindig niya, faith alone lang. No? Ang makapagliligtas. Pero batay po sa sinasabi ng Biblia, ang tao patay noon. No? Hindi makapanampalataya. So ibig sabihin, hindi ka maliligtas ng pananampalataya. Bakit? Patay eh. Kailangan buhayin ka.
upang sa panahong darating maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya. Okay? Ituloy natin. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi po magkahiwalay ito eh. Tuloy-tuloy po ito pag binabasa natin. Kung may Biblia kayo, pansinin nyo ang nasusulat. For by grace, you are saved through faith. At wala po tayong nabasa rito. You are saved, faith alone. Iyon po yung tinitindig po ng aking kalaban sa gabing ito. Ngayon, itong sinasabi sa talata, by grace you are saved through faith. Ito ba ay alone? Hindi. Kasi mayroong nagmamay-ari eh. May nagmamay-ari. Pag sinabi mong alone, walang nagmamay-ari. Nag-iisa lang yan. No? Halimbawa, si Brother JC, sa pananampalataya ko lang, ako maliligtas. Eh, hindi niya kailangan ng Diyos. Kasi ang gamit lang ng Diyos, makinig lang sa kanyang pananampalataya. Pero pansinin niyo ang sabi ng talata, ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kung may nagmamay-ari, alon ba? Hindi. Kapag walang kasama, no, alone. Eh, may nagmamay-ari, hindi po alone yan. Okay, salamat. Okay, so dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jesse, your time starts now. Thank you, Bro Rasha. Madali lang itong mga tanong ko. Unang tanong ko, Bro Sak. Sabi mo kanina, sa unang paglatag mo, sabi mo, hindi hiwalay ang faith sa grace. Pag sinabi mong hindi hiwalay ang faith sa grace, bakit yang kontra sa faith alone? Sorry, nakamute pala ako. Bakit kontra? No? Mm. Yung stand mo. Kasi dinugtungan mo ng alone. Pero kung biblical tayo, sabi dito, by grace you are saved through faith. Walang alone. Kaya nagiging kontra yung stand mo. Next question. So, kontra siya sa faith alone dahil dalawa yung nabanggit. Faith at grace, dalawa. Tama ba? Incorporate, yes. Naka-incorporate po yan. Ibig sabihin, hindi po siya bukod. Pero ang ginawa mo kasi, tinanggal mo yung grace, tapos ginawa mo yung faith alone. So ayaw mo dun sa biyaya eh. Next question. Follow up dun sa tanong, agree ka ba na ang faith ay biyaya? Oh yes. Kaya nga hindi faith alone eh. Pag ang faith mo ay grace, ibig sabihin may nagbigay. Kaya nga ang sabi rito, ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. May nagbigay. Kung may nagbigay, may nagmamay-ari. Hindi siya alone. Next question. So kung biyaya ang faith, agree ka din ba na ang kaligtasan ay biyaya lang ng Diyos? Yes. Ang kaligtasan, biyaya. Ang faith, biyaya. Hindi alone. Kasi ang topic natin, patutunayan ko, by grace you are saved through faith. Pero sa'yo, patutunayan mo, ang kaligtasan, faith alone, wala naman tayong mabasang ganun. Next question. So ulitin ko ang tanong ha. Agree ka na biyaya lang ng Diyos ang kaligtasan? Yes or no? Patay po dito sa Ephesians 2:8, ang pananampalataya, biyaya, ito'y hindi mula sa inyong sarili. Ito ang sabi, ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. O biyaya, yung faith, tapos yung kaligtasan, biyaya. Kaya nga sabi dito, by grace you are saved. Next question. Yung sinabi mo kanina, next question, na si Kristo lang ang nakakapagligtas. Yung salitang yon, si Kristo lang ang nakakapagligtas. Bakit siya kontra sa faith alone? Okay, kasi kung si Kristo talaga nakapagliligtas. Ngayon, kung sinasabi mong faith alone, without Christ, pero faith alone ka lang, ang gusto mo, ligtas ka pa rin. Kahit walang Kristo. Faith alone eh. Pero kung ang tindig mo, faith alone with Christ, talagang okay yan. Pero faith alone eh. Walang kasama. Next question.
Okay, I wave na Bro Russia. Yun lang ang maganda kong tanong kay Bro Russia. Diyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. At dako muna tayo sa ating negative presentation. Pero bago yan, shoutout muna mga kapatid kay Prof. Manny mga kapatid. Sabi niya, very good Zach, by grace not by faith. Shoutout din dito. Sabi, hala na kumpleto po ba ninyo ang mga works? At comment din dito. Bali, iba yung grace at iba ang faith. Hindi faith alone, may grace. Okay. So mga kapatid, dako tayo sa negative presentation. Brother Jesse, your time starts now. Yes, thank you Bro Russia. Unang-una, malinaw ba yung boses ko dyan? Okay, thank you Bro Russia. Sa akin pong opening statement, magbibigay muna ako siyempre ng aking latag. Mamaya na po ako magre-rebut, ano? So, napakaganda ng topic natin. Salvation by grace through faith, hindi faith alone. Ulitin po natin yung topic, ano? Salvation by grace through faith, hindi faith alone. Ano po ang napansin nyo doon sa topic? Kasi doon pa lang po sa topic, mayroon na pong assumption, ano? Mayroon nang agad assumption doon sa topic. Ito yung salvation by grace through faith, salungat, parang yung salvation by grace through faith, salungat siya sa faith alone. Bakit? Kasi nga daw dalawa eh. Dalawa yung nabanggit. For by grace, 1. Are you saved through faith, 2. So paano naging faith alone daw yun? Dalawa nga. May grace, may faith. Paano yung magiging faith alone yun? Dalawa nga. So yun po ang problema agad. Nag-assume agad yung nag-assume agad yung affirmative na may problema doon sa topic dahil dalawa ang nabanggit. Yung grace at faith. Paano nga naman magiging along? So hindi pinag-uusapan dito yung topic kung may works ba o ano ba. Ang pinag-uusapan dito yung salita mismo doon sa Ephesians 2, for by grace you have been saved through faith. Paano daw yun magiging alone kung dalawa? So, unang-una po, yung argumento pong yun na dahil dalawa, therefore contradiction sa faith alone, ay nagko-commit po agad yun, guilty po agad yun sa fallacy na tinatawag na false implication of contradiction. Bakit? Kasi po, hindi porkit dalawa ang nabanggit ay may contradiction na. Tandaan po natin yan, mga kaibigan, alam na alam niya kahit sinong philosophy, kahit sinong philosopher. Hindi porkit dalawa ang nabanggit ay may contradiction na sa faith alone. Bakit? Kasi nangyayari lang ang contradiction kapag yung dalawang salita, it happen at the same time and at the same sense. Anong ibig sabihin nung kapag yung dalawang salita, nangyayari siya ng same sense at same time. Pero pag hindi siya nangyayari doon, hindi siya pwedeng sabihin contradiction. Halimbawa, si Sak lang ang tatay ng anak niya. Mali ba yung sabihin natin si Sak lang ang tatay ng anak niya dahil dalawa ang nabanggit, si Sak at yung anak niya? Hindi. Kasi magkaiba yung sense. Magkaiba yung tinutukoy na si Sak, magkaiba yung tinutukoy ng anak niya. Hindi pwedeng magkaroon ng contradiction. Ngayon, nalito doon si Sak, hindi niya alam na magkaiba ang sense ng faith at grace. Yung grace, tumutukoy yun kung paano ibinigay ng Diyos yung kaligtasan. At yung faith, paano naman natin matatanggap yung kaligtasan? Paano natin tatanggapin? Magkahiwala yun eh. Hindi pwedeng magkontra dahil dalawa. Fallacy yun. Fallacy of ano yun? False implication and contradiction. Parang ganito. Si Yahweh lang ang Diyos ni Abraham. Paano mo ikasasabihin na si Yahweh lang ay dalawa ang nabanggit? Si Yahweh at si Abraham. Kita mo? Fallacy yun. Bakit? Kasi hindi porkit dalawa ang nabanggit, may contradiction na doon sa alone. Magkaiba yung tinutukoy doon sa grace, magkaiba ang tinutukoy sa faith. Magkaiba ang tinutukoy doon sa Diyos lang, magkaiba ang tinutukoy kay Abraham. Hindi porkit dalawang nabanggit, contradiction na. May fallacy agad doon. Isa pa. Kaya nga makikita nyo agad may bias. May bias din agad doon sa stand niya. Unang-una nung tinanong ko siya, ang pananampalataya ba ay grace? Oo daw. Di ang lalabas kahit dalawa, kahit may faith, may grace pa rin.
So grace alone. So agree siya sa grace alone, sa faith alone, hindi. Para bagang ganito yan mga kapatid, ano? Parang may dalawa kang tao, si Pedro at si Juan. Sabi niya, ay hindi ako agree na alone si Juan kasi nandyan si Pedro. Pero agree ako si Pedro alone kasi kahit nandyan si Juan, nagkaroon ng bias. Kasi pagdating, kahit dalawa ang nabanggit, faith at grace, agree siya sa grace alone. Kasi tinanong ko siya. Sabi ko, agree ka ba na yung faith ay regalo? Yes, so naging grace alone na. Biyaya lang. Kaya nga nilagyan ko ng pagkalinaw-linaw yung tanong ko. So, agree ka ba na biyaya lang ang kaligtasan? Yes. O, biyaya lang pala. Bakit may lang? Bakit agree ka na biyaya lang? Kahit dalawa, biyaya at pananampalataya. Pero pagdating sa faith, bias ka. Nakita nyo? Nagkaroon ng bias. Hindi ganun. Hindi porket dalawa ang nabanggit, contradiction na, magkaiba yung tinutukoy. Kasi yung grace, ibinigay ng Diyos, wala tayong kinalaman doon eh. Ibig sabihin ba dahil biyaya yung grace, biyaya yung pananampalataya, paano na ngayon maliligtas ang tao? Ligtas na lahat? Wala na tayong bahagi, ibig sabihin wala na tayong response. Grace to grace na lang. Hindi, mayroon pa rin. Siyempre ang response natin, pananampalataya para matanggap yung biyaya. Kumbaga sa vaccine, oo, ibinigay yung vaccine ng gobyerno, binili yun ng gobyerno, libreng ibinigay sa mga tao, pero anong tugon ng tao? Siyempre, kailangan mong maniwala doon sa vaccine, kailangan mong tanggapin. Kaya tinasabi natin, doon sa pagtanggap lang, maggagaling ka o maliligtas ka sa COVID. Parang doon sa pananampalataya. Hindi niya kinukontra yung salvation by grace. Kasi magkaiba ang sense ng dalawa. Kumbaga, yung grace sa parte ng Diyos, yung faith sa parte ng tao. So magkaiba siya kasi wala siyang contradiction. So ito yung mga punto ko. Unang punto ko, iba ang sense ng grace kasi yung grace tumutukoy siya sa source. At yung sa source ng salvation, samantalang ang faith ay means of salvation. Pangalawang punto, hindi naman opposite assertion yung dalawa eh. Hindi naman siya opposite assertion. Hindi sinasabi ng, hindi kaya nga kung mapapansin nyo, hindi kontra ang faith alone sa grace alone. Kaya nga may dalawa kaming may 5 kaming solas. Yung sola scriptura, sola fide, sola gratia, sola Christos. So, agree kami sa sola gratia, agree din kami sa sola, by faith alone, pero walang contradiction. Kasi kung contradiction yan, bakit yung paniniwalaan ng buong Protestantism? So, ibig sabihin, aware ang mga Protestantism, aware kami, bro Russia, na walang contradiction sa grace at sa faith. Kaya nga, parehas yan eh. May doktrina kami ng grace alone, may faith alone. Bakit? Aware kami na magkaiba ang sense ng dalawa. Ang sinasabi namin, yes, agree kami na sa biyaya lang ang kaligtasan at yung biyaya na yon sa pananampalataya lang matatanggap. Yun. Hindi siya kontra. So, hindi niya, awan ko kung bakit nagkakaroon siya ng malabong konsepto doon. Na dahil dalawa yung nabanggit na grace at faith, therefore contradiction sa faith alone. Walang ganon. Kasi ikaw nga mismo, walang contradiction sa grace alone, kahit dalawa ang nabanggit. Bias ka nun. Sabihin mo, contradiction sa amin, faith alone, tapos yung tinanong kita, grace ba ang faith? Dapat sinabi mo hindi, kasi lalabas doon, grace alone. So, may faith, may grace alone, agree ka din na grace alone, kahit dalawa, ay pagdating sa faith, hindi ka na-agree. So, ibig sabihin, hindi ka aware na magkaiba ang sense ng dalawa, kaya nakanalilito doon sa dalawang yun. So, yung pong Ephesians 2, for by grace you have been saved through faith, ay wala pong contradiction sa faith alone. Nalilito lang si Brusak nung pagkakaiba ng dalawa, na yung grace sa parte ng Diyos at yung faith sa parte ng tao. So pag sinabi natin grace, sa parte ng Diyos yun, ang Diyos lang ang nagbigay ng kaligtasan at sa parte naman ng tao, tatanggapin lang natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Walang contradiction eh. Awan ko, bakit nahirap siyang unawain yung kung saan doon ang contradiction sa dalawa, na dahil dalawa ang nabanggit. Ang dami agad palasing makukumit noon na dahil dalawa, yung bro Russian sa akin, problematic yung niya doon.
O kahit nga wala pa tayo doon sa wala pa tayo doon sa pag-refute, mamaya isa-isay natin yung sinabi niya. May problema agad siya, hindi niya kasi inuunawa na wala naman talagang contradiction. So yun lang siguro bro Russia sa akin, walang contradiction akong nakikita unless may maipakita niya siguro sa rebuttal mamaya kung asan talaga yung contradiction. Muli yun lang po muna, mamaya na po at sa ibabalik sa rebuttal. Thank you bro Russia. Diyan nagtatapos mga kapatid ang negative presentation natin. Unang negative presentation. Dako tayo sa first cross-examination ng ating affirmative. Brother Zach ng saksi. Your time starts now. Okay, unang katanungan kasi sinagasaan niya ng tanong yung mga talatang aking inilatag. So, ito premise lang mga kapatid bago ako magtanong. Ang sabi rito sa Ephesians 2:5, bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo nangaligtas. Ito ba sinasampalatayanan mo, bro Jesse, na wala pang binabanggit na pananampalataya dito pero naligtas ka na dahil sa biyaya? Yes or no? Hindi po. No, hindi ako ma-agree kasi yung verse na yan is hindi naman siya putol-putol eh. Ang sulat ni Pablo, isang buo yan. Babasahin mo yan ng buo. Kasi sa original na manuscript niyan, wala naman yan verse-verse. Isang buo yan. So ibig sabihin, hindi mo pwedeng hiwalayin yung sinabi kung paano ka naligtas at paano mo tatanggapin yung kaligtasan. Na dahil yun lang ang nabanggit dun sa una, ibabaliwalay mo na yung sunod na talata. Next question. Okay. So, ang ibig mo sabihin ngayon, hindi ka sumasampalataya sa talata kasi wala naman talaga mga talata nung una. Sa iyong bang sa iyo bang ginagamit na presentation, gumagamit ka ba ng talata? Yes or no? Yes, gumagamit ako ng talata para makatulong sa pag-aaral. Pero aware ako na wala talaga sa original. Ang sinasabi ko lang, hindi natin siya puputol-putulin ng sense. Dapat kukumplituhin natin, kaya nga tayo may tinatawag na context. Hindi mo pwedeng ikot lang yung isang sinabi tapos yung kabila hindi mo na ibabasahin. Next question. Okay, sunod na tanong kapatid. Totoo ba na sinabi dito kung dito sa Ephesians 2:5? Ang mga sabi ni Pablo, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan. Nung sinabi ni Pablo 'yon, sinasampalatayanan mo ba na sila ay mga patay dahil sa kasalanan? Yes or no? Yes, sinasampalatayanan ko yung brosak na bagaman tayo patay kayo noon. Pero tandaan mo na ang kausap niya is mga buhay na ngayon. So nandun na yung component ng faith, hindi mo pwedeng hiwalayin. Kasi believer na ang kausap niya diyan. So ibig sabihin, pina-flashback lang, patay kayo noon, yes. Pero buhay na kayo ngayon. Ibig sabihin may pananampalataya ng pinag-uusapan ngayon. Next question. Okay. So paano mo ititindig ito? Ito ang tanong ko. Paano mo ititindig yung faith alone? Samantalang batay sa Ephesians 2:5, kailangan palang buhayin ka muna. Kalakip ni Kristo. Ngayon, ito ang tanong ko sa iyo. Aaminin mo ba na mali ang doktrina mo na faith alone? Kasi ang batay sa talata, kailangan buhayin ka muna eh. Yes or no? No po, no. Pag sinabi mo kasi brosak na kailangan buhayin muna, ang paniniwala namin dyan is kailangan mo munang sumampalataya. Kasi tandaan mo, ang binigyan lang, ang pinahintulutan lang ng Diyos na magkaroon ng buhay, yung sumasampalataya. Paulit-ulit yan sa talata, kahit sa 1 John 1. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nalig sa Kanya, pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So ibig sabihin, yung hindi sumampalataya, hindi pinagkalooban. So mauna muna yung pananampalataya bago ka buhayin. Next question. Okay, meron ka bang maibibigay na talata na sumusuporta sa iyo na hindi kailangan buhayin muna? Kasi yung mga binuhay diyan, sumampalataya muna 'yan. Meron ka bang maibibigay na talata na nauna ang pananampalataya kaysa sa pagbuhay? Yung talatang letra por letra is wala po akong maibibigay niyan. Pero lahat po ng talata
kapag pinag-uusapan yung buhay kayo ngayon, is ang kinakausap po dyan is yung mga mananampalataya. Wala naman si Kristong sinabihan na unbeliever na buhay ka na ngayon. So, consistent po yun sa amin na pag sinabing buhay, may pananampalataya. Kaya nga buhay na pananampalataya eh. Next question. Uulitin ko, no? Ang sabi ni Pablo rito, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Nabanggit ba dito na yung mga patay na to, sumampalataya or sila ay nakalakip na binuhay kasama ni Kristo? No, letra por letra walang mababasa, pero sabi ko nga by context, yes, kasi ang kausap diyan mga believer, necessarily mga believer. So ibig sabihin, understandable na ang kausap diyan believer, sumasampalataya kaya sila binuhay. Wala namang binuhay na unbeliever eh. So ibig sabihin, kailangan mo munang sumampalataya bago mabuhay. Kasi nga si Kristo ang muling pagkabayat ng buhay, siya muna kailangan tanggapin. Kasi kung magkakaroon ng bias, ano ang pagbabasihan ng Diyos para buhayin? Cherry picking, predestination? Hindi. Kailangan sumampalataya muna bago buhayin. Next question. Sabi mo, kailangan sumampalataya muna bago buhayin. Pero batay nga sa talata, kaiba. Magkaiba. Labang ka sa talata eh. Ito ang sabi ng talata. Bagamat tayo'y mga patay, dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay. Nakalikip ni Kristo. Hindi pa po binabanggit yung pananampalataya kasi paano ka nga makapananampalataya kung patay ka pa? Tama ba yung sinabi ni Pablo na para ka makapanampalataya, no? Kailangan buhayin ka muna. Yes or no? Yes, kaya nga sabi ko, yung salitang tayo'y binuhay, ang kinakausap doon mananampalataya. Necessarily, sumampalataya muna sila bago sila binuhay. Ngayon, trabaho mong magbasa na mayroong sinabi ang Diyos na binuhay kahit unbeliever pa. Para patunayan mo yung stand mo. Pero sa akin, consistent ako. Tayo'y binuhay kasi nga mananampalataya ang kausap. So, sumampalataya muna. Next question. Okay, so yung pananampalataya mo ba, sa'yo yan? Mula sa iyong sarili, pananampalataya mo? Kaya binubuhay ka niyan? Yes or no? Hindi sa akin yan, bigayan ng Diyos. Pero siyempre ako ang pinagkatiwala yan sa akin, kaya ako ang magdedesisyon kung sasampalataya ko rin hindi. Parang buhay mo yan, parang buhay lang yan sa... Ang buhay mo, hindi rin naman sa'yo yan. Pero lahat ng gagawin mo, ano ka dyan? Kahit hindi yan sa'yo, kasi ikaw ang magdedesisyon yan. Parang ganun lang yan. Okay, sabi mo, narinig ng mga viewers yan ha. Okay. Okay mga kapatid, so dako tayo sa rebuttal stage. At 10 minutes ito, Brother Zach. Your time starts now. Okay, malinaw naman po mga kapatid, no? Talagang hindi po makatatayo ang faith alone. Kasi po dito mga kapatid, ang sabi po ng kapatid natin, itong kausap natin, kailangan sumampalataya muna para mabuhay. Binabaligtad po niya ang nasusulat sa Biblia. Kasi ang sabi po ni Pablo, kung titinang natin si Pablo, hindi po yan sumasampalataya kay Kristo. Inuusig po niya ang iglesia. Maging si Kristo, inuusig niya. Inuusig po niya. Pinatay pa nga si Esteban. No? Pero, tingnan niyo yung flow ng history. Sumampalataya ba muna si Pablo? Sumampalataya ba muna si Pablo bago siya iniligtas ni Kristo? Ha? Or binuhay muna siya ni Kristo para sumampalataya siya kay Kristo? Kung kayo mga kapatid, nakababasa kayo ng Biblia, si Pablo po, no, ay binuhay muna bago siya sumampalataya kay Kristo. Pumunta nga siya kay Ananias eh. Humihingi nga siya ng tulong kay kay Ananias, no? Na ang sabi naman ni Ananias, Panginoon itong tao na ito mang-uusig to eh. Inuusig kayo nito eh. No? Yung bang pag sinabi mo bang mang-uusig, mananampalataya? Mali. Kaya nga ang sabi ni Pablo, alam mo yung kanyang kwento ng kanyang sulat, batay po sa kanyang experience.
Hindi po yan magkikwento si Pablo na hindi niya naranasan. Hindi katulad ni kapatid na Jesse, nagkukwento kahit hindi naman niya naranasan. Ibig sabihin po mga kapatid, ito po ay nambobola. Nambobola po itong taong ito. Kahit na mali ang kanyang stand, dahil nga sa pride, no, na faith alone, titindiganan na niya. Titindiganan niya kahit na mali-mali mga kapatid. Pansinin po ninyo no? Sabi dito sa Ephesians 2:5, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, na-experience to ni Pablo. Kaya ganito ang sulat niya. No? Sabi niya, tayo'y binuhay na kalikip ni Kristo. Ano ba nangyari kay Pablo? 'Di ba binulag? Yung pagkabulag niya, tapos nung bumalik ng kanyang paningin, dito lumalakip yung pagbuhay. Kailangan buhayin muna siya kasi makasalanan nga ang tao eh. Ang taong makasalanan, hindi po yan makakapanampalataya. No? Kaya nga ang sabi po mga kapatid, no? Dati, bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalikip ni Kristo. Yung Kristo, yung ating Panginoong Diyos, yan kasi ang nagse-set up. No? Siya yung gumagawa, no? Siya yung nagbibigay ng pananampalataya. Siya yung nagbibigay ng kaligtasan. Ngayon, ano ba ang topic natin? By grace you are saved. Ano ba yung nangyari kay Pablo? 'Di ba grasya 'yun? Hindi naman mananampalataya si Pablo. Alam mo, napakagandang halimbawa si Pablo, no? Si Pablo ay hindi po yan mananampalataya. Pero ano ang ginawa? Binigyan siya ng biyaya. Tapos, nung binigyan siya ng biyaya, ano nangyari na ngayon sa kanya? Nagugulat yung mga Pariseo. Di ba dati kasama natin to? No, dati kasama natin to, ngayon iba na yung kanyang pangangaral. No? Yun po yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Kahit wala tayong mga bersikulo, talata na masyadong ginagamit dito, yung history lang po ng tao. No? Dapat meron po tayong modelo. Sino yung modelo natin? Binabanggit ba ni Pablo na sa pananampalataya ko, ako naligtas? Sa pananampalataya ko lang, ligtas na ako. 'Di ba? Ang na-experience ni Pablo, grace muna. Grace muna kasi pinahiran siya ng langis ni Ananias, or binautismuhan siya ni Ananias. Nauna yung bautismo bago siya nagrepent. Nauna yung bautismo binautismuhan siya ni Ananias kasi ang sabi ng Panginoon sa kanya, mayroong pupunta sa iyo, si Pablo. Ang pangalan niya ay Pablo. Ay Panginoon, di ba mang-uusig yan? Hindi naman niya sinabing, ay Panginoon, mananampalataya mo yan kaya ililigtas mo yan. Hindi naman eh. Ang sabi, mang-uusig. Inusig niya ang iglesia. Sa kabila ng pag-uusig ni Pablo, yung modelo ng hintil na yan, na si Pablo, kasi yan ang modelo ko eh. Yan ang tinitingnan ko kahit na hindi ako magbasa ng Biblia, kahit na sunugin nyo ang buong Biblia, no? Kung meron akong modelo, hindi na maaalis yung aking pananampalataya na by grace through faith. No? Na kay Pablo nakakapit. Kahit nga sunugin nyo ngayon ng buong Biblia, kaya kong patunayan by grace through faith ang kaligtasan. Hindi faith alone. Kasi si Pablo, hindi naman faith alone. Nakatanggap muna siya ng biyaya mula sa Panginoon. At binigyan siya ng pananampalataya. Kaya nga ang sabi doon, you are saved by grace, you are saved through faith. Bakit merong idinudugtong yung true faith?
Kasi ito'y hindi mula sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Kaso, ang ginagamit ni Bro Jesse, ini-strawman ako. Sabi niya, by grace, you are saved through faith. Pinag-iiba ko daw. Pero pag tinanong niya na ako, iisa na. Strawman. Kasi malinaw naman po yan. By grace, you are saved. Katulad ni Pablo. Hindi pa naman mananampalataya si Pablo ba? Pero ang ginawa, binuhay siya. Kahit na siya ay makasalanan. Ngayon, nung naramdaman niya na siya ay binuhay ni Kristo, anong ginawa niya? Sumampalataya! Sumampalataya po siya. Kaya nga siya naging alagad eh. Hindi po nauuna yung pananampalataya. Ngayon, sa pagtuturo ni Pablo, mga kapatid, kasi narinig niya kay Juan, nalaman niya yung pag-aaral ni Juan. Narito ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pinag-uugnay sila ng aral. So, ang ibig sabihin, hindi ka pa sumasampalataya, Bro Jesse, nililinis na ang sanlibutan. Kasi sumigaw na ang tinig sa ilang. Sino yung sumisigaw sa tinig na sino yung sumisigaw sa tinig? Sino yung tinig na sumisigaw sa ilang? Si Juan. Ano ang sabi ng tinig? Narito ang kordero ng Diyos, nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Sumasampalataya ka na ba niyan ng panahon na yan? So ibig mong sabihin, hindi ka pa nalinis ng kasalanan mo dahil hindi ka pa pinanganak? Nung sumigaw si Juan, nililinis niya ang buong kasalanan ng buong sanlibutan. Dahil nga hindi ka pinapanganak, hindi ka pa sumasampalataya, hindi ka ba malinis? Magiging malinis ka lang pag sasampalataya ka, di mali na si Juan. Kaya nga, ito mga kapatid, maling-mali po ang aral ng mga faith alone. Pinaghanda ka ng isang bagong langit at isang bagong lupa na kung saan na ang iyong kasalanan ay hindi na aalalahanin pa. Nakasulat pa sa Book of Hebrews yan. Sabi, dito sa aking bagong gagawing pakikipagtipan, ay hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin pagpapatawad. Kaya nga yun, nauna yung grace ng pagliligtas. At ngayon, bibigyan ka ng pananampalataya. Pero yung pananampalataya mo, dapat iisipin mo, ito'y kaloob ng Diyos. At ito'y hindi mula sa iyong sarili. Katulad ni Pablo. Si Pablo hindi yan sumampalataya muna, bago binuhay ni Kristo. Ibig sabihin, patay dahil sa kasalanan. Ngayon, ang gagawin, ginawa ng Panginoon, inalis siya doon, Inalis siya at saka siya sumampalataya. Hindi nauna yung pananampalataya ni Pablo. Time. Magbasa ka ng Biblia kung may naunang pananampalataya ni Pablo. Okay, dako tayo sa second cross ng ating negative, Brother Jesse. Your time starts now. Thank you, Bro Rasha. Unang tanong ko, itong sinasabi mo kanina na paulit-ulit, kailangan mo nang buhayin bago sumampalataya. Ano ang batayan para kabuhayin? Okay. Ang batayan po dyan, kasi nga, yung nasusulat. Ito yung batayan. Unang-una, pag nalaman mo yung nasusulat, ano yung nasusulat? Sabi dito, bagamat tayo yung mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalikip ni Kristo. Sasampalatayanan mo yun. Pero, yung pananampalataya mo, yung binuhay ka muna. Next question. Sasampalatayanan mo, binuhay ka muna. So, aralin ba talagang nauna? Yung binuhay ka muna o yung sumampalataya ka? Parang nalilito ako sa sagot mo. Okay. Ikaw lang ang nalilito kasi ang sabi ng talata, Ephesians 2:5, bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, kasi nga nabasa. Ngayon, sa isang mananampalataya, dapat ang una mong isasabuhay, yung talagang binuhay ka muna. Kaya nagagawa mong sumasampalataya. Kasi nga, patay ka nga eh.
katulad ni Pablo eh. Si Pablo ba, nauna ba yung pananampalataya niya? Hindi siya mananampalataya nung una. Kaya nga siya ang modelo eh. Next question. So ibig sabihin mo bro, Sak, naunang maligtas ang tao bago siya sumampalataya. Yes or no? Yes, kasi ang sabi po rito sa Ephesians 2:5, no? Bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Ano ang sabi sa uling saknong? Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Oh, 'yun ang sagot eh. Iibahin ba natin 'yan? Next question. So sabi mo, kailangan maligtas muna bago sumampalataya. Pero sabi dito ni Pablo sa Acts 16:31, sumampalataya ka muna bago ka maligtas. Sino nagsasabi sa inyong dalawa ng totoo? Okay. Yung talata na 'yan na sinasabi mo na kailangan yung sumampalataya para kayo'y maligtas, doon sa kautusan po 'yan. Sa kautusan kasi yung sinasabihan po diyan nasa ilalim ng kautusan. 'Di ba? Kung tayo, no, ay hindi naman nasa ilalim ng kautusan, hindi ka sakop niyan. Kasi ang generation natin hindi sa ilalim ng kautusan kasi tinapos nga ni Kristo. Christ is the end of the law. Eh yung sinasabihan hindi pa naman eh. Oh, nasa kautusan 'yan eh. Oh, next question. But do you mean nasa kautusan? Kailan ba natapos ang kautusan? Natapos ang kautusan sa panahon ni Kristo. Ang sabi nga doon, siya ipinanganak sa ilalim ng kautusan at si Christ ang end of the law. Kaya sa panahon ni Pablo, itinuturo niya na, uy, tapos na ang kautusan. Sumampalataya na kayo. No? Yun ang sabi niya. Pag sumampalataya, hindi ibig sabihin mauuna yung pananampalataya. Ano ang diwa ng pag-aaral ni Pablo? Naligtas kayo dahil sa biyaya. Next question. Next question, sabi mo natapos ang law sa panahon ni Christ. Ito bang Acts na to, nandito pa si Christ sa lupa ng Acts na yan, yung Acts 16:31? Yes! Nagpakita pa nga kay Pablo eh. Nakakasama niya. Di ba nga ang sabi ni Christ, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Kasama kaya lang, wala yung physical. Kasama niya. Eh ikaw ba nananampalataya na wala si Kristo sa panahon na yon? Na sinabi niya, ako'y kasama ninyo tapos wala naman pala. Next question. Next question, doon sa Acts 16:31, saan mo doon mababasa na ang kinakausap doon ay dahil sa kautusan kaya sila naligtas, na sumampalataya muna bago naligtas? Wala akong sinasabi na sumampalataya muna bago maligtas. Ikaw nga nagtitindig. Kasi ang tindigan ni Pablo, binabaligtad mo ko eh. Ang sabi ni Pablo, Ephesians 2:5, bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya. Kayo nangaligtas. Ikinikwento ni Pablo yung nangyari sa kanya. Kaya nga siya ang modelo. Niligtas siya sa pamamagitan ng biyaya. Kaya nga siya sumampalataya, di ba? Tingnan mo yung history ni Pablo. Ano ba naman yan? Next question. Ang sinasabi ko sabi mo, kaya nauna dyan ang faith sa salvation dahil sa kautusan. Ang tinatanong ko sa iyo, saan yun mababasa? Na kaya nauna dyan ang faith bago ang save dahil sa kautusan. Saan mo mababasa yun sa Acts 16:31? Okay. Yung pinapangaralan kasi ni Pablo, mga kapatid, yung mga Hudyo na nasa ilalim ng kautusan, yung mga Sabbath keeper. Ngayon, sabi niya, kailangan, wala na kayo sa kautusan. Nasa pananampalataya kayo. Pero hindi ibig sabihin, faith alone. Kasi ipinapaunawa ni Pablo, sa biyaya pa lang niligtas na kayo. Kaya ngayon, kailangan sumampalataya kayo. Yun yung diwa. Wala na kayo sa kautusan. Nasa pananampalataya kayo. Ibig sabihin, yung panahon ang tinutukoy. Hindi yung tools kung paano maligtas. Panahon ang tinutukoy. Panahon ng kautusan, panahon ng pananampalataya. Yan yung diwa. Kaya lang, ginawa nyo, faith alone. Ginawa nyo yung tools. Panahon yan eh. Next question. So sinasabi mo, kaya may nauna dyan ang faith bago naligtas kasi may panahon. So may panahon na faith muna bago save, may panahon na save muna bago faith. Yan ba sinasabi mo?
Mali. Mali yung unawa mo. Tama yung panapanahon. Ang sinasabing panapanahon ni Pablo, panahon ng kautusan, panahon ng pananampalataya. Pero hindi ibig sabihin ni Pablo diyan, yung tools ng pananampalataya, yun ang per se na makapagliligtas. Hindi. Ligtas ka muna. Iniligtas ka muna ni Kristo. Ngayon, pumapasok ka sa panahong pananampalataya. Kaya nga, by grace you are saved through faith. Ibig sabihin ng true faith, panahon ng pananampalataya. Pero ikaw, ginawa mong tools. By faith alone, ligtas ka. Hindi mo naintindihan. Next question. So, next question. So, kung panahon yan, sa panahon mo ngayon, saan ka dyan? Sa ligtas muna bago sumampalataya o sumampalataya muna bago maligtas? Okay, ligtas na. Kaya ngayon, nasa panahon... time. Okay. Okay, so dako tayo mga kapatid sa rebuttal naman ng ating negative. Brother Jesse, 10 minutes. Your time starts now. Thank you, Bro Rasha. No? So, sa biyaya, by grace through faith, hindi sa faith alone. So, inuunawa ko maigi yung mga punto niya kung paano pinatutunayan na mali yung faith alone. Unang-una sinabi niya, para patunayan yung punto niya na hindi faith alone, by grace through faith, hindi hiwalay ang faith sa grace. Ito, sinagot ko na ito kanina eh. Ito yung pinakauna niyang punto. Hindi daw hiwalay kaya mali yung faith alone kasi hindi hiwalay yung grace sa faith. Sinagot ko na ito eh. False implication to eh. Dalawang at pa nga ng palas yung ginawa ko dito eh. Kasi pag tinanong natin siya ng faith, grace at faith, agree siya na pareho yung grace. So nagkakaroon ng grace alone kahit dalawa. Pero pag inuna natin faith, ayaw niya. Disagree siya dyan. Disagree ako dyan na faith alone yan. Pero pag inuna natin yung, agree ka ba na yung faith ay grace? Ay agree siya na grace din yun. Grace alone. So, agree siya na grace alone kahit dalawa, pero sa faith alone hindi. Doon ko sinasabi yung bias. Na parang, yun nga, binigay kong sample bias. Bakit? Na parang magkasama si Juan at si Pedro. Nung tinanong ko siya, agree ka ba na nag-iisa si Pedro? Ay hindi, kasi kasama niya si Juan. Pero agree ka ba na si Juan mag-iisa? Ay oo, agree ako nag-iisa si Juan. Nagkaroon ng bias. Nung inuna natin ng faith, ay mali yan. Huwag mo sasabihin faith alone, kahit dahil may kasamang grace. Pero agree ka na grace alone. Agree ako dyan kahit dalawa sila. Nakita nyo yun? Nakita nyo yung kaignorantihan yung paniniwala na yun? Nagkakaroon ng bias. Huwag kang bias. Pag sinabi mong hiwalay ang faith sa grace, dapat agree ka dyan. Ay hindi biyaya yung faith na yan. Kasi yan, hiwalay yung dalawa. Magkaiba yan. Dalawa yan, hindi yan alone. Pero agree siya na grace din ng faith. Ano ba? Pag sa grace, agree ka na yung dalawa, grace alone. Pero pag sa faith, hindi. Bias. Nakita niyo yung punto? Nakikita mo naman ata, Bro Rashi. Disagree siya. Pag sinabi ko si Pedro nag-iisa kasi kasama si Juan. Pero pag sinabi niyang si Juan nag-iisa, agree siya. Bias. O, yung pangalawang sinasabi niya dito, si Kristo lang daw ang makakapagligtas. Never po sa faith alone na kontra dyan ang faith alone. Na si Kristo lang ang nakakapagligtas. Kaya ka nga sasampalataya eh. Kasi si Kristo lang makakapagligtas. Sino ba ang tinatanggap mo pag sumasampalataya ka? Sarili mo. Kaya hindi ko alam sino sinasabi niya pag sumasampalataya ka, ikaw ang kaligtasan. Hindi. Maling unawa. Kapag sumasampalataya ka, sinasampalataya naman si Kristo, tinatanggap mo. So, hindi kinukontra nun na si Kristo ang salvation. Problematic ka lang, brusak sa unawa. Kaya nga sabi sana ni Albert, huwag ka nang patulan kasi mali naman talaga yung mga unawa mo. Hindi kontrampit alam doon na si Kristo ang kaligtasan. Kaya nga mayroon kaming Christ alone eh. May grace alone, may grace alone, faith alone, Christ alone. Hindi kami diyang kontra na si Kristo lang ang kaligtasan. At wala ka naman na ipakita na necessary sa logic na pag naniwala ka na sa faith alone, hindi ka na pwedeng maniwala na si Christ alone. Magkaiba nga ang common sense niyan eh. Sinasabi ko sa iyo, nangyayari lang ang contradiction. It happens lang pag nangyari ang dalawang magkasalungat at the same time at the same sense. Hindi naman magkaibang sense naman si Kristo at ang faith eh. Si Kristo tumutukoy sa sa pagiging Diyos o pagiging tagapagligtas. Ang faith, paano mo tinatanggap yung tagapagligtas? Magkaibang sense. Na parang yung katulad nung inalimbawa ko sa iyo na si Sak lang ang tatay ng anak mo. Mali ka yan lang, wag mong lalagyan kasi dalawa nga ako at yung anak ko.
Ay, ignorante nga talaga. Kasi magkaibang sense yung tinutukoy, kahit may lang yun. So pag sinabi nating faith lang, iyon lang ang way para tanggapin yung biyaya. Hindi natin tinututulan yung biyaya. Hindi natin tinututulan si Kristo. So dapat, mas maganda pa nga dito, inano mo na lang faith plus works eh. Mas maganda pa yung talakay natin kasi dito, wala akong kinakalaban dito. Tinutuwid lang kita nito. Kasi never sa history, kahit pa bumasa ka sa panahon ni Martin Luther, lahat ng Protestantism, walang ganitong debate. Na salvation by grace through faith, not by works. Wala, ikaw lang ang kauna-unahan. Kaya pwede mong makuha yung reward dito eh. Ikaw ang kauna-unahang nag-arrest nitong topic. Wala, kahit yan, nanonood dyan si Bro Emmanuel, sino dyan, walang debate na ganito. Kasi aware ang lahat na walang debating ganito by grace through faith, not by faith alone. Ano ka? Ngayon ka lang ipinanganak, dapat nanood ka muna, mayroon bang debating ganito? Wala. Natatawa na lang ako sa iyo eh. Hindi naman kontra eh. Pangatlo, sinasabi niya dito, sa pananampalataya lang daw kay Kristo, kung sa pananampalataya lang daw kay Kristo, si Kristo naman talaga ang nagliligtas. Hindi ko na yan. Yung isa, sabi niya, may mababasa ba? Lumalabag daw ako sa nasusulat. Hindi eh. In fact, yung sinasabi mo nga na maliligtas muna bago ka sumampalataya, ikaw ang naglumalabag. Kasi napakalinaw ng John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang kabaliktaran nun? Ang hindi sasampalataya, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Basic yun. Bakit mo sinasabi yun? Lahat yun sanlibutan na yun. Hindi ka na magsasabi, ay baylo, ikaw baylo. Hindi. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak. So pag hindi ka pala nagsumampalataya, saka ka lang mapapahamak. So faith mo na bago maligtas, linaw na dyan 3:16 sa basic yan eh. Ano ba naman yan? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Paulit-ulit yan talata. Sumampalataya ka muna. Kaya nga pinapagalitan ni Jesus yung mga mga Hudyo na sinasabi mo kanina, mga follower ng law. Kasi hindi sila sumasampalataya. Alin bang nauna? Kasi kailangan munang sumampalataya. Problematika dun eh. Tapos sasabi niya kanina, ano pa ba yon? Saan ba yung panghuli niyang sinabi? Yung pinupunto niya kanina, yung kay Paul. Si Paul daw ay naligtas muna bago sumampalataya. Asang version na naligtas muna si Paul? Kung naligtas na pala si Paul bago siya sumampalataya, bakit pa siya nangaral? Bakit pa siya bakit pa siya nagrepent? Bakit pa siya nagpabautismo? Ligtas na pala. Bago siya sumampalataya, mali. Kasi the moment na binulag siya at nagpakilala sa kanya si Kristo, naniwala na siya na si Kristo totoo. Doon yung nagsimula yung pananampalataya niya nung binulag siya. So hindi totoo yun na nauna muna siyang naligtas. Walang mababasang gano'n na naligtas muna si Paul bago sumampalataya. At kung sasabihin mo sa akin na nauna si Paul munang nauna munang maligtas si Paul bago sumampalataya, kontra doon sa sinasabi mo na pag ay Hudyo ika, nauna ika ang faith. Ay Hudyo si Pablo eh. Ay dapat mauna muna yung faith sa kanya bago maligtas. Kontra ka. Malabo yung stand mo sa. Kaya suntok sa akin yung sinasabi niyo, papatumbahin mo ako, itutuwid mo ako, mga mo na lang yun, adlib. Papamalian mo ako, matibay ka lang sa bibig. Pero sa gawa, wala. Wala ka naman napatunayan eh. Ito pang sinasabi niya, yung sabi daw niya kanina, na-instruman ko daw siya dahil sinabi ko raw na iisa na daw yung dalawa. Hindi, ang pinapakita ko dun sa Yusak, nagkaroon ka ng bias dun sa dalawa. Kasi pag nung sinabi kong grace through faith, nung sinabi kong faith alone, tutol ka kasi dalawa yun eh. Pero nung tinanong kita, agree ka ba na ang faith ay grace? Yes. O di grace yung dalawa. Agree ka na alone yung grace, pero yung faith hindi, kahit dalawang magkasama yung faith at grace. Bias. Yun ang sinasabi ko kanina. Kaya hindi ako doon guilty sa instrument ng sinasabi mong ini-instrument kita. Hindi, pinapaunawa ko lang sa iyo
na nagkakaroon ka ng bias. Na pag sinabing by grace through faith, kontra ka sa faith alone. Pero pag sinabing by grace through faith, hindi ka tutol na grasya lang. Kaya tinanong kita, agree ka ba na ang kaligtasan ay biyaya lang? Yes. Dapat hindi ka agree doon kasi kung tutol ka sa faith alone dahil dalawa yung nabanggit, tutol ka din sa grace alone dahil dalawa din yung nabanggit. Yun yung pinapaulit-ulit ko kanina, Bro Rasha, para maunawaan niya eh. Dapat tutol ka din sa grace alone kasi dalawa rin yung nabanggit, faith at grace. Pero agree ka sa grace alone, bias ka sa faith. Kasi hindi mo nga naunawa na magkaiba yung sense ng dalawa. Yung grace, paano binigay ng Diyos ang kaligtasan, yung faith, paano mo naman tatanggapin. So wala silang contradiction. Walang contradiction, Bro Rasha, at sa mga nakikinig. Kaya nga inaanapan ko, asan ang contradiction? Na yung by grace through faith ay kontra sa faith alone, wala. Sorry to say. So wala siyang napatunayan ngayon at meron siya mag-assume na marami siyang napatunayan. Pero ang totoo, wala. Buti pa nag-stand ka na lang ng faith plus works. Baka may napatunayan ka pa. Yun lang, Bro Rasha. Thank you. Ako tayo mga kapatid sa second cross ng ating affirmative. Proceed, bro. Hello, hello. Hello, bro. Dinig ba ako dyan? Bro Russia? Hello? Hello, bro? Dinig ba? Hello? Okay. Okay. So, kahit ano na ang tanong dito kasi sa kabuuan na ito, no? Okay. Aware ka ba sa topic na ang tindig mo ay faith alone? Yes or no? Yes, aware po ako sa topic na yung salvation by grace through faith ay sumasalungat sa faith alone. At sa nakikita ko, hindi tumatayo. Napatunayan mo na yung by grace through faith ay salungat sa faith alone. Next question. Okay. So, nababasa ba letra por letra at saka sa diwa sa Ephesians 2:8? By grace you are saved through faith. Yes or no? Yes, honestly, nababasa yung by grace through faith pero wala tayong mababasa doon na not by faith alone. Next question. Okay. Kung hindi mo i-stud ang faith alone, bakit ka lumabas sa paksa? Ang paksa, ang tinitindig mo faith alone. Pero sabi mo, ang tunay na doktrina ng Biblia, ang tunay, teka muna, premise lang to eh. Pero ang may nado ka naman pala, na ang sinasabi ng talata, by grace you are saved through faith, hindi faith alone. Tama ba? Yes or no? No, mali. Wala akong sinabi na hindi ako tumitindig sa faith alone. Ang sinasabi ko, yung by grace through faith, hindi siya kumukontra sa faith alone. Dahil yung grace at faith, magkaiba ang sense nila. Next question. Sabi mo magkaiba. So, ibig sabihin, kung magkaiba, yung faith at saka by grace, through faith, saan ka tumitindig? Sa faith alone o sa by grace, you are saved through faith? Parehas ako dyan tumatayo. Ang sinasabi ko, hindi yung kontra sa faith alone. Parehas ako tumitindig dyan. Tumitindig ako na by grace through faith. At sa faith alone, tumitindig din ako. Walang contradiction nga yung by grace through faith sa faith alone. Yun ang pinupunto ko, bro, sa next question. So, ibig mong sabihin ngayon, naniniwala ka na sa stand ko na you are saved by grace through faith, hindi faith alone. Hindi ako umaagree sa stand mo kasi ang tinututulan ko yung huling phrase doon sa topic mo na not by faith alone. Yun ang tinututulan ko eh. Yung by grace through faith, pwede kitang agreean doon dahil biblical naman yun, nasa Episo yun eh. Pero yung kadugtong, not by faith alone, doon kita agreehan. Kasi wala nga salungat yun doon. Walang salungatan yung faith alone doon sa by grace through faith. Next question.
Okay, kung hindi sinasabi mo hindi salungat yung by grace you are saved through faith at faith alone, bakit ka lumaban sa debate? Lumaban ako sa debate kasi nga tama ako na hindi yun salungat yung faith alone doon sa by grace through faith. Next question. So, aware ka ba pag sinabi mong faith alone, walang kasama? Yes or no? Yes, aware ako, pero depende kung anong sense ang sinasabi yan. Kasi naniniwala din naman kami sa works, naniniwala kami sa grace. Magkaiba nga ang sense. Pag sinasabi naming faith lang, ang sense noon yung pagtanggap doon sa salvation na binigay ni Kristo. Yun ang sense noon, kaya walang contradiction siya. Next question. Okay, sabi mo, no, kanina, kailangan sumampalataya muna bago bubuhayin. Ngayon, doon sa Ephesians 2:5, sumampalataya ba muna ang binabanggit doon o binuhay na muna? Ano ang nababasa? Ang mababasa doon sa kabuuan ng context, sumampalataya muna bago binuhay. Kasi nga ang kausap doon, mga believer na. Sa verse 1 pa lang, ang tinusulatan ng mga mananampalataya. Verse 1 ka muna, bago ka doon sa sunod na talata. So verse 1, mga kapatid kong mga sumasampalataya, ibig sabihin, sumasampalataya muna sila bago sila naligtas. Next question. Si Pablo ba, para maging, kailangan ko honest na kausap. Si Pablo ba, sumampalataya muna bago naging apostol ni Kristo? Yes or no? Yes. Sumampalataya muna siya bago siya naging apostol. Kasi alam naman natin, Hudyo siya, sumasampalataya siya sa Diyos. Alam niya, mali lang yung pagkakilala niya kay Kristo kasi hindi niya tinatanggap na Misaya. Pero nung nakilala niya, tinanggap niya bago siya nagpabautismo. Ano muna, sa pananampalataya muna bago ligtas. Next question. Okay, kung nauna ang pananampalataya ni Pablo bago siya binuhay ni Kristo o bago siya maging apostol, saan mababasa na sumampalataya muna si Pablo bago siya binuhay? 10 second, bro Rasha. 10 second. Hindi ko may bibigyan talata kasi hindi ako prepared diyan sa talata, pero natitiyak kong sumampalataya muna si Pablo bago siya naligtas kasi yung nakilala niya na muna si Kristo bago siya nakakita. Nauna yun eh. Next question. Okay, kung nauna yung pananampalataya ni Pablo bago siya binuhay, bakit pinatay sa harapan niya yung mananampalataya ni Kristo? Kung nauna yung pananampalataya niya kay Kristo, ipinapakita ba ng history na mananampalataya na si Pablo bago niya mananampalataya na ba si Pablo nung pinatay si Esteban? Yes or no? Nung pinatay si Esteban, hindi pa siya sumasampalataya kay Kristo, bagaman naniniwala na siyang may Diyos, Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito sa context ng salvation, alin bang nauna kay Pablo, yung sumampalataya siya o yung naligtas siya? Malinaw naman sa Bible na nauna yung sumampalataya muna siya. Kasi paano ka maliligtas kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo? Sorry. Okay, so dako tayo mga kapatid sa final conclusion, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Emmanuel Domingo. Very good question, Zach. Natitiyak daw. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Prince Jumong, naubusan kaya ng nag-ad home na lang. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Benny, why faith alone is dead? Yung gawa kasi nila mag-iinom, magsisinungalin, lalong mapupusok. Ayan. Shoutout din kay Pastor Elmer Chavez. Shoutout sa lahat ng nag-comment ng 118 live comments ngayon. Final conclusion, Brother Jesse, your time starts now. Sa kabuuan ng debate, honestly, wala naman talagang napatunayan si Zach. Honestly, wala siyang napatunayan. Ang totoo niyan, lito lang talaga siya doon sa faith at sa grace at faith. Dahil akala niya, porkit dalawa yun, is contradiction na yun sa faith alone.
Hindi po. Kaya ko inulit-ulit yung punto po na yan para maunawaan po ni Brusak na walang kontradiksyon. Kaya nga sa patunay mo dito, kahit isa-isahin ko pa yung nilatag mo, walang matibay na nagpapatunay doon sa latag mo na yung by grace through faith ay kontra sa faith alone. Wala doon kahit isa. Yung sinasabi mong hindi hiwalay ang faith sa grace, hindi yung kontra sa faith alone eh. Kahit pa magkasama yun, naniniwala nga kami doon eh. Kung yung pala ay kontra sa faith alone, dapat hindi namin pinaniwalaan yung Ephesians 2 na by grace through faith. Dapat na pinapaniwalaan niya ng lahat ng protestante, lahat ng born again, aware kami na yung by grace through faith, hindi siya contradiction sa faith alone. Na kahit siya, dalawa ang nabanggit, faith at grace. Katulad din naman na wala yung contradiction sa grace alone. Kahit dalawa yan nabanggit, agree ka nga na grace ang faith eh. Wala naman siyang contradiction sa grace alone kahit dalawa eh. Di wala din siyang contradiction sa faith kahit dalawa. Ganun lang naman ang ampere niya eh. Kung ang faith ang grace at faith hindi kontra sa grace alone, hindi rin yung kontra sa faith alone. Kasi either magkakaroon ka ng bias. Hindi siya kontra kasi nga magkaibang sense. Sa philosophy kasi sa philosophy may tinatawag tayo na nangyayari lang ang contradiction. Alam yan ng kahit sinong philosopher dito, kahit pa yan si Bro Emmanuel, alam yan, kahit si Albert, alam yan eh. Kahit ito si Bro si Bro Russia, alam niya yan na nangyayari ang contradiction kapag at the same time, at the same sense. Katulad ng sinasabi ko kanina, ibinigay ko sa yung halimbawa, si Yahweh lang ang Diyos ni Abraham. Dahil ba may lang yun? Mali na kasi dalawang nabanggit. Hindi, kasi magkaiba ang sense. Magkaiba ang tinutukuyan ng Yahweh, magkaiba ang tinututukan ni David. Kaya pag sinabi natin na na lang, walang contradiction kahit dalawang nabanggit. Kailangan mo lang yun maunawaan na hindi porket dalawa, contradiction. Katulad na naunawaan mo na kahit may grace, may faith, hindi siya contradiction sa grace alone. Dahil parehas naman grace yung dalawa. Grace, sabi mo, grace din ang faith, grace din ang grace. Wala siyang contradiction sa grace alone, tapos pagdating sa faith alone, may contradiction. Ano nangyari? Nagkaroon ng bias. So, ibig sabihin, wala talaga pong napapatunayan doon. Ina-assume niya lang kanina na napapatunayan niya dahil doon sa isang katwiran niya na nauuna daw ang kaligtasan bago daw pananampalataya. Ay anong batayan? Diligtas na tayong lahat. Ano ang batayan ngayon para maligtas ang isang tao? Sa panahon natin ngayon, anong batayan? Mini-minimay mo lang ang Diyos. Ay buhayin ko yan lahat. Saka na kayo sumampalataya. Eh di sana ligtas si Judas. Iligtas muna. Alin ba nauna kay Judas? Ligtas muna, sumampalataya muna. Malabo. Parang nauna ang kaligtasan, ligtas muna bago sumampalataya. Eh kinontra mo na ang Bible na believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. At yung 1 John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya, pinagkalooban ng karapatan. Yun lang palang pinagkalooban ng karapatan na maligtas, yun ang sumampalataya. Yung hindi. Eh ang ginawa mo, binabaliktad mo, save muna. Ang mangyayari dyan, magiging ano ka. Bagaman pinaparinigan mo kaming Calvinist, ikaw magiging Calvinist dyan, save muna bago faith. Alam yan, aware yan si Bro Russia na pag ganun ang labas talaga, save muna bago Baka tinutukoy mo redemption. Pero yun nga, malinaw dito mga kapatid na walang matibay na patunay doon sa nilatag niya na yung by grace through faith, kontra siya sa faith alone. Ibabuti pa, ka na lang, faith plus works, pumunta ka kay James, maganda-ganda pa yung talakayan natin. Pero dyan sa by grace through faith, wala tayong pagtatalunan dyan kasi aware kami dyan. Ma-agree kami na by grace through faith ang salvation kahit kami naniniwala sa faith alone. So walang matibay na pundasyon yung mo, kahit ipilit mo. Hindi mo lang siya gets, pero wala talagang, hindi nga to debatable eh. Pinatulan lang kita dahil masyadong nagyayabang doon sa online eh. Pero walang napatunayan bro. Thank you. Yun lang bro Russia. Thank you. Dako din tayo mga kapatid sa ating affirmative. Brother Zach, your time starts now. Okay, thank you dito naman sa conclusion, pagsasama-samahin po natin yung isa-summary po natin yung ating mga ginawang presentation. Ang sabi ni Bro JC, aminado naman siya, hindi daw magkahiwalay ang grace at faith. Eh di malinaw na hindi alone yung faith.
Uulitin ko mga kapatid kasi dapat matalas yung pandinig nyo eh. Kasi madadaya talaga kayo eh. No? Sabi niya, hindi daw magkahiwalay ang grace at ang faith. Kaya hindi daw niya stand na pinaglalaban yung faith alone at saka yung grace. No? Hindi daw magkahiwalay ang grace at faith. Eh di hindi nga alone yung faith. Ano ba namang klaseng ano yan, napaka-simple. Kumbaga sa mathematics, kaya mo nga nakuha yung sagot na 2. Kasi nga 1 plus 1. Kaya mo nga nakukuha yung sagot na 2 kasi nga 1 plus 1. Ganun lang po yan. Isa pa, tutol siya na ang lahat ng tao binuhay muna. No? Kaya, no, yung true faith, doon nakikita yung grasya ng Diyos. Tutol siya diyan. No? Kailangan daw pala sumampalataya muna bago buhayin. Eh paano ka nga sasampalataya? Eh si Pablo nga patay. Si Pablo yung tumatayong modelo eh. Si Pablo ba mananampalataya ni Kristo nung una? Antikristo nga yan eh. Antikristo po si Pablo. Huwag kayong padadaya mga kapatid ko. Si Pablo po ay antikristo. Isa siyang namiminuno sa relihiyon ng mga Judaismo. Ano ang gawain ng mga Judaismo? Hindi nagtitiwala sa Misaya. Kaya nga yung kanyang iglesia, inusig ni Pablo eh. No? Ngayon, nung inuusig ni Pablo, historical background, binulag siya ng Panginoon. Kung nauna yung pananampalataya ni Pablo, bakit naman siya bubulagin pa? Eh mananampalataya pala. Pambira talaga namang ano. Sabi niya, wala daw, hindi ko daw naitindig. Ito simple ano lang to simple analogy lang to. Kung nauna ang pananampalataya ni Pablo, bakit pa siya bubulagin? Halimbawa ikaw, nagsasabi mananampalataya ka, sumasampalataya ka, bubulagin kita ngayon. Saka ba naman nakakita ng ganun? Na naunang pananampalataya mo, tapos, and yet, dahil sumasampalataya ka, bubulagin kita. Ay, ano ba namang klaseng analogy yan? Hindi po talaga totoo yan. Yung faith alone na yan. Nauuna daw yung faith. Kaya nga daw alone. Kaya nga, pero pagka inaano natin, kino-cross-examine, hindi daw hiwalay yung grace at yung faith. Eh bakit nga tumitindig ka sa faith alone? Ha? Ito mga kapatid, pride na lang talaga ang umiiral. No? Pride na lang. Kasi malinaw po ang sinasabi. By grace you are saved through faith. Si Pablo ang modelo. Si Pablo po, hindi yan sumampalataya muna. Ano ang nangyari kay Pablo? Mang-uusig. Ngayon, dahil nga si Kristo ang talagang gumagawa ng kaligtasan, anong ginawa ni Kristo? Ginawa siyang alipin. Yung pagiging alipin niya, no, mula doon sa hindi mananampalataya, ginawa siyang mananampalataya. Hindi po totoo yung sinasabi ni Brother Jesse na faith alone. Pinagpipilitan po niya, nauna yung pananampalataya daw ni Pablo. Naka-live po ito mga kapatid naka-live. Kung panunuorin niyo po muli itong live na ito, paulit-ulit niyang sinasabi, naunang sumampalataya si Pablo. Pero kabaliktaran po ang historical background. Hindi po mananampalataya si Pablo. Pero, Time. inuwa siya ni Kristo. Okay, maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Saksi and Born Again.
So, before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat. Unahin natin si Brother Zach. Bro, Okay, maraming salamat po. Unang-una, pinapasalamatan ko ang aking Ama na nasa langit sa pangalan ng aking Panginoon Jesucristo at sa patutuo ng kanyang banal na Espiritu. At ikalawa po ay maraming salamat sa iyo, Brother Russia, dahil natuloy po yung paksa na ito. Maraming nung unang aking debate, pansinin niyo, hindi po iisang pattern. Hindi po iisa yung aking presentation, magkaiba. Kasi may nauna na akong presentation na faith alone din, pero ito faith alone din na kalaban ko. Pero mapapansin nyo, magkaiba sila ng angle. Kasi ang gusto ko po rito ay bigyan ng iba't ibang mukha yung presentation, papaano ipapakita na ang faith alone ay unbiblical. Pero dito mga kapatid, maraming salamat kay Brother Jesse. At siya ay tumanggap ng aking paunlak na talagang ito naman ay hindi hindi ito bangayan bilang personal. Ito ay bangayan ng pananampalataya, no? At saka sa mga viewers, yung mga naghahanap ng katotohanan. Kayo na po ang bahalang bumalanse. At saka iniimbitahan ko nga po pala ang lahat na tayo po ay nagkakaroon ng mga posts patungkol sa Biblia, mga quote po yan patungkol sa Biblia. At random po yan yung aking pagpo-post. At saka kay Brother Jesse nagpapasalamat din ako na sana ay hindi ito yung una at huli. Bagamat nagkaroon na kami ng ibang dito, usapin sa ibang paksa. Pero sana magkaroon pa ng kasunod. Dahil magkaibigan kami niyan. Kami po ay talagang tumutuklas ng mas malalalim na topic. Maraming salamat, Bro Russia. okay, at syempre Brother Jesse, pasalamat bro. Yes, unang-una nagpapasalamat din tayo sa Panginoon, Bro Russia, kasi nangyari itong debate kahit na nga wala sana talaga akong balak kasi busy rin ako, marami pa akong lilinisin. Hindi mga alauna pa ako makatulog sa dami na lilinisin ko. Pero itinuloy natin kasi baka kasi na-promise naman natin ito tinuloy. So salamat sa Panginoon sa oras. Ganun din salamat sa mga nagtsatsagang makinig sa debate na ito. Sana ay may natutunan kayo sa inyong pakikinig. At ganun din salamat sa moderator na patuloy na nagtsatsaga na At ganun din salamat kay Bro Sak sa ating nakadebate na sinasabi niya sana hindi ito maging huli, pero sa akin ito nata magiging huli na debate ko sa kanya kasi yun nga sa kabuuan ng debate parang hindi naman talaga hindi ko matatawag na debate yun pero ganun pa man salamat sa kanya kasi nangyari ito. So ganun din po follow nyo rin po ako sa aking Facebook. Hindi po tayo nagtutulig sa ng relihiyon, tayo po ay sumasagot sa mga maling pangatwiran, mga maling objection at ipinapakita natin yung iba't ibang fallacy sa mga argumento para makita na hindi yung mga argumentong pinupukol sa faith alone ay mali. So yun po, kung may latag po sila sa mga doktrina, may latag din po tayo, may kasagutan tayo sa page, follow nyo lang po. So all in all po, maraming salamat sa inyo sa gabing ito, sa pakikinig, lalo na dyan sa wall ko kung meron mo napapakinig at sa nanonood sa Russia TV. Maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta sa Russia TV. At yun po, God bless you. Okay, Russia TV, gusto rin mapasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmomoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Brother Zach ng Saksi ni Cristo at si Brother JC ng Born Again Church, mga kapatid, at pwede nyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-usap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel Russia Debates TV at yung aking Facebook Russia Vista dahil dito ako laging nagla-live, mga kapatid, ng mga debates at podcast. So please, huwag kayong mahiyang mag-comment dyan dahil sisikapin ng dalawang ito na sumagot pa ng kung merong mga katanungan dyan. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out.
Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make